Ayan mga kaibigan, ay welcome kayo dito sa video na to. At sa video na to A few moments ay later. bibigyan natin ng solar charge controller itong battery ko na lead acid. Okay, itong lead acid mga kaibigan is pang ano to, pang e-bike, no? Dongjin ang pangalan ng brand ng battery ito. Tapos dito sa video to ay pinapakita ko yung kanyang function. Ayan, no? Dami niyang function mga kaibigan, no? Yung solar charge controller natin. So ayan mga kaibigan, ay magsisimula tayo mag-charge sa battery na lead acid. Ayan, no? Ayan ang cord na tinuturo ko, ay papunta yan sa solar panel doon sa taas. Yan. Dalawa ang ating panel mga kaibigan, isang 20 watts, isang 25 watts, in total po na 45 watts po. Yan. Tapos, check natin yung kanyang voltahe mga kaibigan. Ayan ha, nakikita nyo. So, 21.3 ang kanyang voltahe mga kaibigan. Ayan o. Ayan, pinapaulit-ulit ko lang yan mga kaibigan kasi sinisigurado ko na walang daya ang bidyong to. Subukan na natin ang battery gamit ang tester. So ayan, negative positive tayo. So ang laman ng battery is 6.27 mga kaibigan. So drain to. So patay yung ating battery kasi dapat hanggang 10 volts lang to o kaya 11 volts. Tapos saksak natin. Try natin kung mabubuhay yung solar charge controller. Ayan, walang buhay mga kaibigan. Tapos dito, ayan, try natin saksakan ng solar kung gagana. Ayun, wala mga kaibigan. So hindi po nag-register yung voltahe ng battery doon sa solar charge controller, kaya blackout po siya. At itatry ko naman to i-charge ng mano-mano gamit ang aking Autobolt na charger. So try ulit natin para mapakita sa audience na below voltage na talaga siya, yung below DOC niya. Yan, nag-4 pa nga oh. 4. Ba't kaya? Nako, delikado yung ano natin, pero wag muna natin isipin. Dahil kanina mga kaibigan ay hindi gumana ang battery natin kasi na-drain siya. So naiwanan ko kasi itong battery mga kaibigan almost 2 weeks. No, kasi wala siyang charger. Bumili pa ako ng solar charge controller. Kaya naiwan itong naka-drain. Tapos 2 weeks, siyempre na-drain siya ng tuluyan. So bumaba yung kanyang voltage. Buti na lang naabutan natin yung pag-cut off ng battery mismo. So napansin nyo kanina doon sa video, wala talagang naka-display sa screen ng solar charge controller. Ibig po sabihin nun talagang wala tong laman. Below na sa nire-required ng voltage yung laman ng battery, which is yung 6 volts nga kanina, no, nakita natin sa meter. Ito mga kaibigan ay try naman natin itanggalin yung charger niya kasi mga 5 minutes na to. So subukan lang natin kung may nakarga na siya. So ayon dito is 11.8 no sa charger kasi nakakonect pa siya. So tignan natin sa multimeter. Hindi na ako mag-iilaw siguro. Ito na lang, rekta natin dito para hindi magalaw. So yun. Ayan no. And ayan. 11.6. Tapos hintayin natin mga kaibigan ha. Mga ilang segundo lang. 11.6. Tapos 0.60. 59. So nakikita nyo mga kaibigan ay bumababa siya no. 58 na.
0.557. 6. Bumababa talaga siya mga kaibigan. So, kailangan na natin tong i-charge muna ng matagal dito, no? Sa charger. So, let's go. Charge muna natin siya. Tapos mamaya, ibabalik ko naman din siya doon sa solid charge controller. So, yan na. 14.1 yung dyan dito. So, 15 volts to. Hintayin natin. Balik natin yan mamaya. Yan mga kaibigan na babalikan na natin siya. So, sa tingin ko okay na to. Mainit na rin yung charger. So, nag-charge siya. So, dito sa body niya is warm. Magka-warm siya. At hugutin na natin. Tapos iwan natin dito yung charger. Yan, patay. Tapos, yan. Ginanyan ko lang. Ginanyan ko lang mga kaibigan. No? So, dyan na yan. Dyan lang siya. Doon ilagay. Opya. Kasi ito dadaling ko. So, naka-video tayo para pera naman tayo sa mga nanonood. Gawin natin yan doon. So, okay na. Nandito na tayo. Ay, balik na natin. So, nakatape kasi ito eh. Yan. Ayan. So, kabit natin, no? Sana Uy. 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 Ba't ganun? Wait lang. Check ko lang yung ano dito. Ba't ganun? Umusok siya. Umusok siya. So yung mga kaibigan, kaya pala umusok to at hindi gumagana. Sana hindi nasira to yung solar charge controller kasi kakabili ko lang niya ito eh. Ayun pa yung box niya oh. So sige, iyan na natin, continuity natin no. Ayan, tumutunog siya no, naririnig nyo mga kaibigan. So sana naririnig natin. So ito dapat hindi tutunog ito. So yan, hindi siya tumunog. Dito tayo. Ito dito sa connector. Wait lang ha mga kaibigan ha. Kasi one hand lang tayo. Dapat hindi siya tutunog. Sige na, wag mo na ako pahirapan. Yan, sige. Hop, wala. So ayan na, nakakabit. Nakalagay na yan, dinidiinan ko na. Wala. So dito tayo. Wire. Diyos ko naman. Dito tayo sa wire mga kaibigan. Sige, ipulupot ko muna yung isa. Kakat ko muna yung video. So ayan na, nakaipit na yon. So testing na natin. So tumunog siya no mga kaibigan. Rinig na rinig. Tumunog. Dapat yung isa dito tunog. Ay, tumunog din. Tumunog din siya. So yung ito tsaka to, ayun o, isang ano lang ha. Isang wire lang nakakabit dyan. Tumutunog siya. Ibig sabihin shorted to. So magpapalit tayo. Palit lang tayo ng wire mga kaibigan ano. So kunin natin si fuse. Palit tayo ng wire. Ako po, nakakatakot. Yan mga kaibigan ay dinire-diretso ko na yung kabit. Ayan, nilagyan ko na siya ng bagong wire. Nilagay ko ulit tong tong fuse. Dinoble check ko rin yan, fuse na yan. So nandito na siya. Ito ay may negative at positive, negative at positive. So lagi dito sa right ay negative, dito sa left o sa kaliwa ay positive. So kung titignan nyo rito mga kaibigan yung solar charge controller, ayan, may ganyan siya. Meron siyang solar na icon, meron siyang battery icon, meron siyang bumbilya dito na icon. Ibig sabihin ng bumbilya na yan ay ito yung load battery solar. Yan.
So dito mga kaibigan, ang negative ay always negative wire mga kaibigan, no? Yung black wire. Okay? So hindi siya nagpo-focus. Nahihirapan siya. Nakikita nyo ba? Yan o, negative, positive. Naggano na naman. Yan, negative, positive. Ayan mga kaibigan, no? So yung positive ay laging pula yan. Positive wire yan. Mag-color coding kayo mga kaibigan. Kapag positive, kulay pula o red. Pag negative sign, black wire o itim na wire ang gamitin nyo. Mag-color coding kayo. Dalawa lang yon, red tsaka black. Pula o itim. Yun lang yun. Yung itim sa negative, yung pula sa positive mga kaibigan. Ano? Yung plus sign. So huwag kayo malilito. So ito na yung moment of truth natin. Dahil umusok siya kanina, ito na, lagay ulit, ayun, nagpakita na agad. So ayan o, meron siyang ano dito, ito yung load kasi, pag pinatayan, patayan, wala nang output dito, yun ibig sabihin. Yan, itong USB na to ay hindi nakakonekta sa kanyang pag-cut off, so lalagyan ko ng ano to para hindi mapakailaman kung sino man yung mag-stay rito sa loob. No, kabitan natin kaagad yung solar, baka mag-charge na naman tayo doon. Sayang effort, sayang araw. At as you can see mga kaibigan, maliwanag tayo. Nasisilaw yung cellphone natin, maliwanag tayo. Ayan mga kaibigan, no? Ayan na siya. Ayan. Solar icon mga kaibigan, ayan na siya. Oh. Nagkakarga siya. Ayan. Ibig sabihin okay yung ating solar. Kahit magkaiba ng watts yung solar natin, okay siya. Kasi ayon doon sa manual, may manual yan. Dito sa manual, kapag may trouble yung solar, magbiblink itong araw. Try nga natin kung nagbiblink to sa una. Wala. Rekta siya. Tanggal. Kabit. So, ang gumagalaw sa kanya mga kaibigan is yung ayan o, yung sa battery, nagkakarga siya, ibig sabihin. So sige, yan na natin na. Ito yung full charge niya. Ito naman yung reconnect mga kaibigan, reconnect yung sumunod doon sa full charge, no? At tapos ng reconnect, ito naman yung low voltage niya, yung cut off niya. Yan ang cut off niya. Pwede natin yang baguhin. Kunwari yung cut-off na tataasan natin, hold lang natin to. Hintayin natin siya mag-blink, yan. Ito yung positive, negative. Positive ito yung dagdag, yan, dagdag. Ito naman yung negative. So, gusto ko na susulit siya. So, okay na yan. Pag okay na, ito na mga kaibigan, no? Bigyan natin. Ayun, save na yan. Nakasave na siya yan. B1 tayo. So, meron yan B1, B2, B3. So, sige, subukan natin mga kaibigan, no? So, dito tayo. B1. Ilagay natin sa B2. Tingnan natin kung anong mangyayari. Save natin. Save natin. So, may nagbago? Meron, mga kaibigan. So, dito, ito yung B2. So, nag-21 siya, no? Full charge niya is 12 volts mga kaibigan, uminto siya. So, ang full charge niya 12.6. So, ibig sabihin pwede pala sa lithium ion ito, yung generic, no? 12.6. Tapos yung kanyang reconnect is yung kalahating ng 12.6 is 11.1. No? Tapos ito naman yung cut-off niya. So try natin kung mababago to kasi 9 volts yung lithium eh. Ayun mga kaibigan, no? Pwede pala siya baguhin, no? Ayan, no? So pwede tayo na mag-lithium dito. Sa ganitong klase na yung bagong solar charge controller na kulay blue. So try naman natin B3. Kasi yan, B3. Siguro pang to, lithium ion phosphate. Try natin, no?
So nagkakarga siya. Ayun dito ay sagad yung kanyang lobat, no? 14.2. Sa mga ano to, sa mga deep cycle, pwede nga yung ano dito mga kaibigan, yung lithium ion phosphate. Diba? Oh. Diba? Bagay, oh. Pwede yung lithium ion tsaka yung lithium ion phosphate, mga kaibigan, yung bagong battery. Pwede. So, try natin. So, ayun na. Nag-iiba na siya. Yung, ano ba to? LB ba to? LB o IB? Pakitama nga ako dyan sa comment section, mga kaibigan. Kasi bagong labas na solar charge controller. Ang manufacturer niya, ayun dito, sa manual ay 2019. So, bago. So, ayan o, nakita natin, may mga ano pa siya. So, di na natin ulit. Di ko na alam kung ano to, pero pag-aaralan ko. Tapos, balikan na, ayun, 1, tapos 2. Ayos. So, ilagay natin siya sa B1 na lang. Ay, sumobra. B1. Okay. Hold, save natin. Ayan. Okay. So, hintayin na lang natin siya mapuno. Si lead acid naman yan. Mabilis lang yata yung puno, no? So, orasan natin yan. Ang oras natin ay... Nasaan kayong oras? So, 7 po ng umaga. 7 po tayo ng umaga. Mga 7:20. So, balikan natin ito mamaya. Mga kaibigan, pakalipas ng 2 araw, bumalik na siya sa normal. Ayan. Yan mga kaibigan, na bumalik na siya sa normal. So, nag 14.8 na siya. Ibig sabihin, yung float charge niya, ayan o, nagpo-float siya. Tapos, pag nagbiblink kasi ito, nasa floating na siya habang ginagamit siya. Patayin natin. Patayin natin ha. At still, inaano niya pa rin, inaabot niya pa rin yung nagbi-blink siya. Ibig sabihin, fully charged siya. And ang alam ko, hindi na siya kumakarga niyan. Tanggalin natin. So, bumababa siya. Ayan, nakatanggal siya. So, tanggalin ko sa zoom in, mga kaibigan. Yan, nakatanggal siya. At ayan, 13.5. So, lagyan natin ng load. Total naman 95% na yung power bank. Lagyan natin ng load. Yan. Yan na yung load. Yung load, hindi po yan load sa SIM card ha. Yung load, ito yung tinutukoy. Yung kinakargahan. Yung ginagamit na device. Hindi load ng SIM. So, ayan na. Mababa lang siyang mag-discharge. Simula 13.1 ay 13.5. Ayun siya, 13.2 kanina, tapos nag-1. Ayan, 97%. So, mabagal siya. Nag-iipit na siya. So, patayin natin. Ayun o, bumabalik. Kasi, lead acid siya eh. Ayan o. Ayan o. Yan, lead acid siya. Yan pa yun o. Yan yung battery na yun, mga kaibigan. Huwag kayo magduda ha. Yan yun. At yan yung pupunuin ko rito. Hanggang dyan. Ayan. Puro lead acid yan. Tapos magpa 500 watts tayo. Balik natin. So nawala yung blinking. Ibig sabihin nagcha-charge siya. Ayun. Ang bilis oh. Ang bilis. So normal yan. Normal yan oh. Biblink siya. Blink niya. Sabay niya to. Ayan oh. Di lang masyado makita sa camera pero ayan, blinking. Yan. So kapag may ganito siya mga kaibigan, ibig sabihin, yung solar, pinipilit na lang niyang i-stable yung laman niya. Kasi 14.8 na siya mga kaibigan. So kuha tayo ng meter para ma-ensure natin na yan yung lumalabas na voltage ay totoo. Kuha tayong meter. Ayan mga kaibigan, pinutol ko lang sandali kasi kinuha ko yung meter. Ayan o, yung meter natin. So, tignan natin kung ilan yung lumalabas dito sa meter. So, check natin muna solar panel. Panel tayo, panel.
Ayan, 17, diba no? 17 volts. Okay, 17 volts tayo. Check muna natin tong output. Output. Ayan ang output. Check muna natin. 14.9. So, 15 volts mga kaibigan. Ito na, finally. Check natin to. Gitna, yung battery na mismo. Ayan. So, 15 volts siya mga kaibigan. Ito kasi yung settings ko sa kanya eh. Ito yung settings ko sa kanya. Saan na? Nawala. So, ayan. Basta 15 volts siya mga kaibigan, no? So, kung nagdududa, check natin dito sa ibabaw. Hindi ko na nga lang mahawakan. Ayan, no? Sa ibabaw. So, wait lang mga kaibigan. So, ayan mga kaibigan. Pinutol ko ulit kasi nilagay ko yung test probe dito sa ibabaw. Pasensya na kung malabo. So, ayan siya, oh. (14.8) 14.7 halos magkatugma lang yung sa battery mismo pati yung dun sa ano kasi nagcha-charge siya eh. Tapos dumaan pa sa fuse, dumaan sa connector, nagnormal yung ewan kung bakit, basta ayan o, 15 pa rin mga kaibigan eh, diba? Malapit pa rin sa 15. So okay. So okay yung ating battery. So kahit hugutin na natin to, halimbawa walang araw, ayun no, diyan siya bumabagsak sa 13. Yan, 13.3, 13.2, yung pinakamatigas niya na mahawakan na voltahe. Ayan o. So balik na natin. Ayun. Kasi may load tayo eh. Yan ang bilis pumalo. O yun, stable. Tapos nagbi-blink. So stable siya mga kaibigan, no? So yan, kung nagustuhan nyo yung video na to mga kaibigan, so i-subscribe nyo yung channel para kung may upload akong bago, makikita nyo agad sa notification nyo sa cellphone. At paki-like, mag-comment din kayo dyan kung may napansin ba kayong problema o kulang sa mga explanation ko rito. Tapos, paki-share. Kung lahat ay wala na kayong reklamo, nagandaan kayo sa video to, share nyo na. Kasi importante yung ganitong knowledge mga kaibigan, lalo na mataas ang bill natin sa kuryente. Mga tight budget tayo. Tight budget, kailangan natin to i-share.